Zoom in ka muna. Isang truckload ng isda. Diretso sa hukay. Hindi relief. Hindi handaan. Libreng seremonya ng isda. Automatic tanong ng utak. Uy, grabe. Di ba pwedeng kainin yan? Bakit parang tinatapon lang? Pero ito na ang kwentong malupit. Ang mga isdang yan, tilapia. Hindi sila native dyan. Imported pa mula Africa. Nung una, tuwang-tuwa ang mga tao. Akala jackpot. Mabilis lumaki. Madaling alagaan. Pinangalanan pa na may kahulugan. Tilapia. Ibig sabihin, swerte, yaman at mahabang buhay. Ang hindi nila alam, masyado palang malakas ang survival mode ng tilapia. Kahit anong tubig, game sila. Malinis, maputik, madumi, walang arte. Basta may makain, bibilis lumaki at sa 5 to 6 months, ready na magparami. At ito ang cheat code nila. Kapag may banta, isusubo ng magulang ang mga anak para itago. Parang portable bunker ng baby fish. Sa may init na lugar, 3 hanggang 4 na beses isang taon silang mga anak. Kaya hindi basta dumadami, sumasabog ang population. Resulta, nasasakop ang lawa at ilog. Nauunahan at nasisisik palabas ang lokal na isda. Unti-unting nasisira ang balanse ng kalikasan. Noon, dahil madumi ang mga kanal sa syudad, tilapia ang madalas makita roon. Doon nagsimula ang bansag na trash fish. Walang gustong bumili, walang market. Kaya sa ilang lugar, pinakadiretsyong solusyon ang ginamit. Ilibing ang tilapia para maputol ang pagkalat at maprotektahan ang natitirang ecosystem. Mukhang sayang sa paningin, pero sa likod nito, laban to para sa kalikasan. Ikaw, kung ikaw ang nandoon, kakainin mo ba o ililibing mo rin? Comment yes kung nalupitan ka. Itag mo yung tropang mahilig sa tilapia at follow mo ko para sa mas marami pang kwentong malupit.